po, bless na bless tayo, dire-diretso kayo dito kasi pinahintulot ni Lord na makarating kayo dito na matiwasay. Parang naglalakad. May mas bless pa na dito, third floor, umakyat, wala man. Nakakakyat, walang hinihingal, mabananay, ano? Yun ang mas bless pala. Pakisabi sa katabi, totoo mo. Alam niyo po, aminin man natin o hindi, lahat po tayo may mga pinagdadaanan sa buhay. At ang buhay lang po, in this journey in life, lahat po tayo minsan ay nagkakaroon po tayo ng mga worries. Meron po mga isang pamilya, bali, ito yung pangatlo sa itong buwan ng October hanggang ngayong November, na na-depress po yung may bahay ng isang kapatid. Nagkaroon ng anxiety na ako'y sa depression. Pero alam niyo po, sabi sa niya, ano ba yung inaalala mo? Dito, ako, ang kabayabaan sa buhay. Pero, yan, ganyan po sa kanya. Alam niyo po ba kapatid? Sabi, ano po gagawin ko? Sabi ko sa kanya, you keep on hearing 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your worries unto me, all your problems, all your anxieties unto me, says Jesus. And find us words because I care for you. Jesus cares for us. Amen. No? Kaya kapag ka ang tao, meron ng mga pinagdadaanan, ang nakakalungkot lang, ayaw ng iwanan, pinatapayan. Pero ang pangako ng Panginoon Diyos, kung sa corporate world, kung sinasabi ka, kapag ang problema may solusyon, kapag ang problema kasi may solusyon naman eh. Kapag walang solusyon ng problema, lalo mo ang problema, wala ka ng solusyon eh. Yun ang lamang ng mga lingkod ng Panginoon Diyos at ng mga taga-God's vineyard. Lahat ng problema may solusyon sa Panginoon Diyos. Amen? So, ano po, in the book of Isaiah, chapter 7, verse 14, ang sabi po doon, yung birhen na siya'y magiging Mesiyas, tagapagligtas, at tatawagin siya Emmanuel, no? Hindi po tatawagin siya hindi po talino. Emmanuel, na ibig sabihin ay God with us, no? Walang is, walang tense, kasi siya Alpha and Omega, Theology 101, no? So ngayon, that is in chapter 7, verse 14. Sino yung babae manganganak na Birhen? Mama Mary. Mama Mario, hindi na po tayo po lahat. Apologetics. But in Isaiah, again, chapter 9, verse 6, siya yung magiging counselor. Siya yung prinsipe ng kapayapaan. Pag pinag-usapan ng prinsipe ng kapayapaan si Jesus, kung tayo pa rin nakasandal kay Jesus, anumang bagyo problema agad sa buhay, mapayapa pa rin tayo. Bakit? Meron po tayong pinagkakatiwalaan. At ang pinagkakatiwalaan natin ay tapat. Kahit hindi tayo tapat. Roma 3:3 at 4, tapat si Lord kahit hindi tayo tapat. Kaya hindi totoo na tanggalin lamang po ang tapat. Merong tapat si Lord. Si Lord ay tapat. At hindi nagbabago pag-ibig ni Lord. Amen. Kahit na tayo nagkamali, tatapat, nakakala, mahal pa rin po tayo ng aming Panginoon Diyos. Amen. Lagi natin narinig yan, 1 Captain God's God, Jeremiah 31, verse 3, hindi nagbabago pag-ibig niya. In fact, ang bunga ng pag-ibig ng Panginoon Diyos, John 3:16, ay kaligtasan. Amen. So, yun ang ating Panginoon Diyos. Yan po ang ating yan ang pinupuntahan natin tuwing araw ng Sabado at dito sa God's Vineyard at tuwing linggo sa misa. Ang ating Panginoon Diyos na hindi nagbabago. Sino ba nagbabago? Kadalasan tayo po
in peace. Yes, if you are living under the grace of God, you are always at peace with Jesus. Kasi ang pumapasok sa isip ng tao, pag sinabi, rest in peace, patay. Ilan ko yung mga sunod-sunod naman ay mga may sakit sa ating pumupiyay sa ating ngayon may bahay. Ganun nakakakuha din ang Panginoon Diyos. Sabi ko, bakit? Oo, bayan. Kasi mamaya, ako sa akin, napadalan mo naman siya, napadalan mo kasi. Oo, ay siya, hindi mo nakalimutan ko. Alam niyo po, puro may sakit. Puro may mga sakit. Tapos, ay siya, oo, sister pa kung pinadala. Bakit? Kasa ako, pinagalan na yan. Sunod-sunod po yung mga namatay. Matulungan pa ako din ng Panginoon Diyos. Bakit? Tayo yung nagpapadala, hindi tayo yung pinagdadalaman. Amen. Hello? Gusto niyo po bang padalanin kayo? Mahirap daw. Makita po na. Pinag-usapan nga namin. Hindi naman tinatatakutan ang kamatayan, pero ito'y pinagkakandaan. Kaya sabi na, hindi ako natatakot mamatay. Sabi ni Nanay Gloria, 86 na siya. Kasi alam ko, hindi ako iwanan ni Lord, hindi ako mababayaan. Lahat hindi pa mamatay. Ikaw kakagani. Bakit ko mamatay? Hindi ko. Pero, hindi ko ako nagmamadali. Pero kung may nagmamadali sa inyo, mga youth po kasi yung kausap ko na yun po sila 60 years ago, yun po sila. Pinakamatay ang nasa kanila 82, 81. Sabi niya, pinakamatay ang ako. Kung 81 pa lang ako. Alam niyo po, pinupuntahan ko yun dati. 300 sila. Dahil ilan na lang po sila. So ngayon, pupunta natin dito kasi ito po ang ating pamilya. Yung fighting is like a river through trust in God. Do you trust the Lord? Amen. In Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, lean not on your own understanding, trust in the Lord and He will direct your path and crown you with success. Hello? Hi. Marami kasi sumasandal sa sariling karunungan, hindi nagtitiwala sa Diyos, kaya walang koronang tinanggap. Pero sinasabi mo sa Pawikalan 5 hanggang 6, kailangan magtiwala kay Lord, huwag manangin sa sariling karunungan. Meron po ba kayo narinig na ganitong phrase na, ako ba? Ako ba? Kaya ko yan? Ako ba? Yung Brother George, kinalap sila na nila. Kaya ang kamali, ako na. Si Brother George po, si Brother George po ay siyang nagdadrive para sa amin. Si Brother George po is a Baptist. Siya po ay Baptist. Pero, na-bless ako kasi na-bless daw siya sa mga gawain ng Catholic. Pag-isabi sa katabi, narinig mo yun? Kasi minsan tayo, parang hindi tayo na-bless sa gawain natin. Minsan sabi ng iba, a-attend ka ba? Oo ba? Oo, wala siya. Hello? So, pagpunta ka dito, sino na puntahan natin ng tuwa? Matthew 18 verse 28. When there are two or three gathered in the name of Christ Jesus, that He is always in there, means, huwag natin pag-uwi ito, ikaw pinapagawa ko yun. When there are two or three gathered in the name of Christ Jesus, they always fight and disagree. Buti dito, wala po kayo na sister na mababait ka. Mababait ang mga God's vineyard. Amen. Nagkakaisa. Amen. Hindi meron pinagkakaisa na. Amen. So let's start. Ano po ba ito pag ninilayan natin na mga kapatid? Tayo. Ano po ang ating pagtitilayan, mga kapatid? Ito po pa Isaiah, chapter 26, verse 3. Ano po ang sinasabi nito? Sabi dito, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. They trust in the Lord. Amen po ba? Tuwing minsan, narinig natin ito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang ibinibigay
Hindi katulad ng kapayapaan ang gagaling sa Kongreso. No? Pero, kasi alam niyo po, that is in John 14 verse 27. Pero prior to 27, of course, may verse 26. Para pagkakita ng kapayapaan, dapat ang patnubay natin ay ang banal na Espiritu. That is in verse 26. Kaya sa 26 sabi, yung banal na Espiritu na talagang ni Lord sa atin, ipapaalala yung mga pinag-aralan natin. That is why, nung bumabasa ko po yun, way back, nung nabasa ko po yun, noong 1992, nabasa, meron pa na ito, kaya 27, hanggang na pala ng 26, Lord, papaalala mo pala. Paalala mo naman ang mga book, chapter, and verses kay Brother Danny. Kasi, manghina na po, ang palilimutin ako. Ang hindi ko lang po nalilimutan, yung takot ko sa aking asawa. Si Sister Gina. Pero napakabuti ni Lord kasi makita niyo naman si Sister, di ba? For 6 months, hindi siya nakalakad kasi naglalakad lang. Natabi ko, bali pa. No? 6 months, na-operahan siya nilagyan ng bakal sa paa. For so many months, hindi siya nakakalakad. Nakakalayan mo siya. No? Talagang struggle kami sa buhay. Talagang grabe. No? Grabe po. Pero tingnan niyo po, na ngayon, napakabuti ng Panginoon Diyos. Good news, nakaakyat pa po sa third floor. Good news. Pero may bad news. Kasi pwede na akong sipahin. So, with that, no? Sabi niya dito, you will keep in perfect peace those whose minds, yung kaisipan na, talagang hindi lang po steadfast, immovable, talagang po matatag. Kaya nga po, lagi natin naririnig yan, be steadfast, be immovable, tapos pagpakasipag pa, no? That is in 1 Corinthians 15 verse 58. Sabi ko doon, ano sabi doon? Magpakatatag kayo. Huwag kayong matitina. Saan? Sa pagdalo sa gawain ng Panginoon Diyos sa God's Biblia. Bakit? Sapagkat wala nasa sayang. Ano? Dahil ko sharing this. Sa akin, ibig sabihin na, inisip mo ba nang dumalo na yung gabi sa God's Biblia prayer? Pinagpala. Amen. Dalawang pagpapala na. Amen. Lumatakas pa, tatlo na. Nagre-record pa, di ba? 5 na. Pakukopyahin pa, hindi nag-record. 6 na. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Kaya na po ang kapayapaan, hindi mo nabibili saan? Sa mall. Tingnan niyo po. Ito, pagsado po natin ito. Galatians chapter 5, verses 22 to 22. Dapat, sabi ko, the fruit of the Holy Spirit, fruit singular, pero siya po yung tutong na yan. Ano yun? Love, joy, peace, kindness, goodness, generosity, faithfulness, patience, and self-control. So, peace is part of the fruit. Kasi there's only one fruit, love. Kapag nagmamahal ka, may kapayapaan, may kaligayahan. Meron ba naman nagmamahal kita, ayaw lang kita makita. Dahil ko lang pagmamahal po yun, ano sister na? So, makikita po natin dito na ang ating Panginoon Diyos, kung hihimayin pa po natin talaga, kung nasa atin ang bunga ng banal na Espiritu, ano man dumating na bagyo, mapayapa pa po tayo. Kanina dumating po yung kasama ko, retire po sa daming pinakasukan namin. Sabi ko, saan po tawag ka? Bro, pwede ko naman makakasama. Tawag ka. Hindi ba na ng bagyo yan? May nervous po eh. He's a 66-year-old guy. Nervous ka? Bakit? Nervous ka po sa akin ng pag-asa. Doon ka, sa nagsabi ko lang, dapat na, pagkaya ka, bakit? May pag-asa. Hello? Hindi ko na natatawag, sabi sa akin. Hindi, ano yung tuwa? Alam mo kung talagang pupunin tayo doon, kahit sa kanila, pwede mamuhin ng Panginoon Diyos. Kailan po ba? Yung kasama namin, nagtotok sa tulog ako. Kami, kakagaling lang namin doon, nagtotok sa tulog ako. Tapos iba din sinasabi na bumagsak.
i-share sa inyo. Si Apostol San Pablo, lagi siya nananalangin sa amin, Lord, kunin mo na ako. Gusto mo ko na ako sa akin. Pero meron isang nananalangin, in the book of Isaiah, chapter 38, verse 1, follow it, says, sana, Panginoon, kasi kukunin na siya mamamatay ng Panginoon, Lord, ano mo na ako kukunin? Gusto ko maglingkod sa iyo. Ano sabi niya rin? Sige, hindi pa kita kukunin, bibigyan pa kita ng 15 more long years to serve in my vineyard. Saan po kayo? Kaya Ezekias o kay Pastor? Sure, pare-pareho tayo kay Ezekias. Amen? Extension. Kasi masarap naman po talagang maglingkod kay Lord eh. Lalo na kung galing sa puso ang paglingkod at hindi lang sa puso. Amen? Kasi mamaya para kapag ka ino-offer ko lahat sa Panginoon Diyos. Meron akong naisishare sa inyo na maaari po maka-inspire sa bawat sabi kung ano man ang ating iisipin pa ang ng gagawin. Para hay tayo. This is one of my favorite verses in the Bible, 1 Corinthians 10 verse 31. If I may paraphrase it, ganito po nasa sulat. In everything you do, whether you eat or drink, whether you serve, whether you talk to everybody, see to it, you are doing it for the greater glory of our Creator and loving Father. Amen. Pag ginagawa mo kayo yan, lahat po magaan. Amen. Lahat magaan. Gawin mo para sa pansarili mo. Bukas makalawa, wala ka na dyan, absent ka. Di ba, sister? Hello? Kasi bakit? In-offer mo sa sarili mo. Pero dahil kayo in-offer mo kay Lord, hindi po kayo tatamay. Kahit na walang pulong amen, magigawala si Lord. Next. Ito po yung mga pagnilayan natin. Kunti lang po ito. Number 1, complete trust in the Lord. Sabi po, Psalm 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Kanina pinagilayan natin 37, chapter 3 verses 5 to 6 of Proverbs, still not on your own understanding. Trust in the Lord. What's the meaning of this? When we trust in the Lord, we submit to the will of the Lord. Nagpapasakot tayo sa banal na kalooban po ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. In the book of James, chapter 4, verse 7, ano po saan sinasabi doon? Submit to God, resist the devil, and the devil will flee. But how can we submit to God? Balikan po natin yung verse 6, verse 7 yun. Sa 6, ang sinasabi po kasi doon, God opposes the proud but gives graces to the humble. Hello? Yung parang pwede magpasakot, yung may kababa ang loob. Kaya nga po sabi sa Luke 14 verse 11, ang tao at papakataas ay bababa ng Diyos. Ang tao at papakababa ay tataas ng Diyos para mag-prepare meeting sa third floor. Amen. No? So, itataas niya pag nagpapakababa. Pag nagpapakababa, itataas niya ang actually, 2 beses po sinabi sa lumas yan, 18-14 at 14-11. So, meaning, alam niyo po, when we are committed sa gawain ng Panginoong Diyos, lumalawak po tayo, hindi tayo umiitig. Lumalalim saan? Sa pagkakilala, pagkakunawa sa Panginoong Diyos. Remember, there are 3 basic purposes when God created us. Inaduwa. Pero ano yung unang? Kilalanin ng Panginoong Diyos. Pagkakis kami sa atin ito. Kaya pag tinanong mo ang mga lingkod ng Panginoon, kilala mo ba ang Panginoong Diyos? Amen. Pero sabi nito sa Tito 16, sabi nito kilala ng Diyos, pero ginagawa ng Diyos. Sabi ko ni Pablo sa mga Galatians, Galatians na, kaya tayo nagkakakata, mauubos kayo. Gayahin yung mga anak sa God's vineyard, nagkakaisa. Amen. Nagtutulungan. Amen. Nag-uunawaan. Amen. Kanina, bago kami mapasok, papunta na po tayo sa langit. Amen. Bless na bless kami sa mga awit. Pray po natin ang aming Diyos.
gusto ko pumipigit, nakikinig po sa music ministry, sa mga maawit. Ramdam na ramdam mo, huwag naman po'y katatapos ng ilo niya. Ramdam na ramdam mo, nagdugong sa puso ang paglilingkod. At ang Panginoong Diyos, lugod na lugod. Natin, wala tayong pwedeng ilihim kay Lord. Ano ba yung sabihin ng 12:7 ng Lucas? Ultimong himna ng bugno, yun ang po. Ultimong kaliliitan ng problema mo, binapilon. Ultimong kaliliitan ng mga kasalanan, batid ni Lord. Ultimong maliit na mga pag-agaw natin sa paglilingkod, batid ng Diyos. Batid ni Lord, kung mapipilitan ka lang. Dahil ito ang kaasahan. Buti na lang ang ganyan dito. Hindi pala pangkulan dito. Kaya ito po sa Salmo 47, tulong po walang pangkulan ng may galang tuwalay na mamahal kay Lord. Dahil nakaintindihan po walang pangkulan may galang tuwalay. Pangkulan na galang tuwalay. Can you clap your hands, offer it to Jesus? Do not offer, I don't deserve to see it. But our loving God deserves the best. Amen. Deserves the best. Amen. Next, yielding to God's direction. You have a vision and mission. Amen po ba? When you have a vision and mission, lahat po ng mga programs nakaangkla sa vision and mission. At dapat mayroong one direction. Amen po ba? Hindi naman tayo a-attend o manonood ng concert sa one direction. Ang one direction na pupuntahan natin ay yung direksyon patungo sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kan yung vision natin, of course, we all know, yung mga corporate workers, mission is a short-term plan. Vision is a long-term plan. Kaya pag babalikan mo po yung mission and vision, are you committed to submit, to yield, to obey? Dahil pa po ba kayo? Alam nyo, madali po maglingkod pero hindi madali sumunod. Nakita nyo na ganyan, pagulong na lang. No? Totoo po yan. When I was giving recollection sa mga church workers, sabi ko, parang minsan sasabihin ko, patawarin niyo po ako kung magagaling kayo, uwi na lang po tayo. Sabi ko sa kanila, marami po ang naglilingkod sa simbahan, hindi naglilingkod sa Diyos. Sabi lang sa amen! Sabi ko, palagay ko, isa ito. Ang lakas ng amen niya, no? But you know, kahit na po, kanina yung ginawin ko, everything works for good. Yeah, for our good. Di ba? That is in Romans 8, verse 28. All things together works for good for those who love the Lord. That is in Romans 8, verse 28. Ano sabi sa dulo? For those who are called according to God's purpose. Kaya pala natin yan. Kaya pala ako natin ito. May magandang layunin ang Diyos sa bawat isa. Amen. Kaya nga po sabi dito, blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Paano ka magkakaroon ng papaya? Paano nakasandal ka sa sarili mo lakas? I would like to share this passage. In the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 10, verse 12, I hope you will read this in the Bible. Huwag mong isipin na matatag ka. Baka makakuha. That is in verse 12. Kasi yung verse 13, wala pang pagsubok na dinanas natin. Dinanas natin yun. Na di pa dinanas ng iba. Masalo pa, higit pa ang dinanas nila. So, sabi naman niya, sabi ni Pablo, hindi iba hinihintulot ni Lord ang mga pagsubok na higit pa sa ating kakayanan. So, sa halip na tayo bumigay, kumapit kay Lord, pagkakaroon niya tayo ng karunungan, katalinuhan, katatagan, upang lahat-lahat mapapagtagumpayan kasama ang ating Panginoon Diyos. Remember, may pangako ang Panginoon Diyos, hindi na tayo iwanan, hindi na tayo bababayaan. You can read that in 31, chapter 31, verse 6 of book of Deuteronomy. Deuteronomy 31, verse 6. I will never leave you, and I will never forsake you. Old Testament, New Testament,
Sinabi rin po yan. 13:5 ng Hebreo. Pero maganda yung una sinabi, huwag kayong magmukhang congressman. Salamin. No? Huwag kayong magmukhang salamin. Makontento kayo kung ano ang mayroon. Kayo, marami naman pumatid ng congressman. Pero meron mga nagings na yun. Amen po ba? Sabi, makontento kayo kung ano ang mayroon kayo. Sa kanya sinabi sapagkat kahit kailan, hindi ko kayo iiwanan. Lalo, hindi ko kayo mapabayaan. That is our God. When our confidence lies on the promises of the Lord, wala ka na nakanap-hanapin pa. Amen? Thank you po, brother. Wala ka na nakanap-hanapin pa. What is the meaning of this? For each and every one, if I may ask. Sabi sa John chapter 10, verse 10b. Kasi sa A, naparito ng manakaw, hindi na magpasa ka tumatay. Kill, steal, destroy. Pero ako, sabi ni Jesus, naparito ako upang pagkalugan ng gawang tuba ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. What is the meaning of ganap for you? Ano pong ganap sa inyo? Nangyayari, palakpakan natin si Lord. Palakpakan na. Ano ba? Ano po? Ano ba? Any idea? That's the meaning of ganap for you. Tama po yun. Wala mong maling tugon yun. Alam niyo po, kung ako tatanungin niyo, para sa akin, ang ibig sabihin ng ganap, wala na hahanap na natin pa. If Jesus is with you, kapatid, Jesus is more than enough. Amen? Kaya nga po, if, sabi, whose confidence is in Him, when our confidence lies on the promises of Jesus, you are always at peace with the Lord. Several times in this journey in life, many times, ginawa ko pong bakasyonan ang Cardinal Santos. Dalawang underclassmen, dalawang TIA, severe COVID, David, operation, sabay-sabay po, sa hernia, sabay po sa gallbladder, tinanggal na naman ang gallbladder. Tapos po, sunod-sunod lang. Yung TIA ko, transient ischemic attack na manhid po mula ulo hanggang talampakan ng kaliwa ko. Tapos it's all life-threatening. But you know, sisters and brothers in Christ, sabi ng neurologist, kailangan akong MRI, dadalhin ako doon sa, sino po na MRI na, di ba, papasok ka doon sa tube para kang, sabi ko, Lord, sabi ko, parang kabako eh. Hello? Lord, practice ito! Sabi ng mga medical personnel, sister talaga, hindi ko kayo ninenervo sa mga, sabi ko, bakit? May pangalan ko sila. Hindi tayo iwanan. Hindi tayo mababayan. Yes. For 7 times, nakikita ko sa kamatayan. 7 times po, hindi once, twice, thrice, for 7 times. But by the grace and love of God, narinig ko na po yung salitang, no one survives that massive heart attack. Ano ba? Kung kaya ka, nasabi na ito, pagka maganda na, malakas kay Lord ang mister ko, mabubuhay yan. Amen. Eh, wala na po. Talagang, wala na. Sabi ng medical experts ko, yung survive. That was in January 28, 2013. Ano na po ngayon? 2025. Magkakasama pa rin tayo. Purihan na. Kung makauwi na po, walang bakuna. Lahat ng mga nakakasabay mo, paglabas, nasa earth. Makabuna. Sabi ng doktora, medical expert, kala niya tulog ako. I don't think he'll make it. Kasi kaya natin ko comorbidities. Sabi ko, itong doktora, kala niya tulog ako. Marami talaga ako, mga prime comorbidities. Comorbidities, wala akong pakiram dyan.
Dinagdan niya ako, nasa cellphone ako, nagtotok ako sa mga community, sunod-sunod. Isang hinahabol ko yung hiling ako. Sabi, hinahabol ng hilingan. Hinahabol niyo ko hilingan. It's a severe one. Sabi niya, uurin po siya, kitang-kita ko sa facial expression. Facial expression niya grabe, pero ano sabi ko sa kanya? Sabi ko, ay, wala na para. Aapin po ako noon. Aabutan ko yung hiling ako niya. Aabulin ko. Magkakasama po tayo. Sabi niya, you can still deliver your more. Yes. No, I trust in Him. Amen. Amen. I'm always at peace with Him. Wala akong pambayad sa lahat ng mga yun. Wala akong pambayad. Pinaiwan yung Lord ng trabaho ko eh. Kung nagtatrabaho ko sa utang kumpanya, pinaiwan niya. Sabi niya, mag-full time ako. Sabi ko, Lord, hindi kami mangungutang. Mayaman ka. Problema mo yan. That's it. Look at my sister Dina. Wala tayong problema. Problema niya yan. Ginamit niya, ibigay niya trabaho sa akin. Siya ang mga problema sa mga bayarin sa ospital. At hindi po nila utang. Pero kung tatanong mo anak natin, walang mangungutang. Huwag kayong mag-worry. Sagot ni Lord lahat yan. Kung titingin na ni mga anak, amen. Servan din po sila ni Lord, amen. Nung magtatanong sila ng bill, walang bill. Bakit ba yan? Hindi ko alam kung sino nagbayad ng una. Hello? Sabi ko, if you rely on God, nothing to worry. That I can say, I strongly, firmly gawa ng Diyos ang lahat ng mabuti. James 1 verse 17, all good and perfect things comes from the Lord. Tagalogin ko natin, lahat ng mabuti at kailangan ay galing sa Diyos. Ito mabuti, kaya huwag kang tatamarin. Sabi sa atin, itarinig mo yun. Wala mong lugi sa Panginoong Diyos. Amen? Pag in-offer mo kay Lord, wala po tayong kalugi-lugi. Hindi tayo kailangan ni Lord na pumunta rito. Tayo na kailangan, tayo nandirito. Amen. Pakisabi sa atin, yung narinig mo rin. Next. Confidence in God's faithfulness. Let's move on. Tingnan natin ito. In the book of Deuteronomy, chapter 7, verse 9. Ano po sabi dito? Know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God. He is our faithful, loving God. Pero alam niyo po, nais ko pong ituloy yung sinasabi dyan sa verse 9. Kapag tayo, tagalogin ko po, kapag tayo naging tapat na nagtili sa kanyang gawain at patuloy na naglilig dun sa kanya, pakinggan niyo po mabuti, ako pinangahawakan ko po ito. Ano sabi niya kay? 1,000 sanlahi ninyo pagpapalain ko. Isipin niyo, wala na po tayo yung apo ng mga apuhan natin pinagpapala dahil hindi ka bumitaw sa God's vineyard na community na biyaya ng Diyos. Kaya makaya kapag aalis, I'm sure makaya pa tayo aalis dito sa ibabaw ng mundo kung ang mga sanlahi natin ay tiyak na pagpapalain ng Panginoon Diyos. Meron po bang gumadalo rito na ang panalangin, Lord, tatanggapin ko sa gawain mo. Pero gusto ko, Lord, pahirapan mo ang mga anak ko. Wala pong ganun. Amen? Ang panalangin natin, mapabuti ko lahat ng mga mahal natin sa buhay. Eh, sabi niya, walang nasasayang eh. Kaya nga, ito, isa sa paborito ko po ito. Kapag tayo na ng panatayan, nandito ka, dumalo ka, you and your household will be saved. Saan yan? Acts 16 verse 31. Ikaw ang iyong sambayanan ay maliligtas kasi nananampalataya tumatalo sa gawain ng Panginoong Diyos. Hello? Isipin mo, may bonus kagad si Lord November, dami na tumanggap ng bonus. Pero yung bonus
ang sinasabi ko ng ating Panginoong Diyos, we know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God. Ang Diyos natin ay tunay na Diyos, hindi po Diyos-Diyosan. Kaya nga ang Panginoon Diyos ang nais niya, magsumikap tayo maging banal. Di po ba? Matthew 5 verse 48, be holy because I your heavenly Father is holy. Galing po sa Old Testament, Leviticus chapter 19 verse 2, magpakabanal kayo sapagkat ang inyong Ama ay banal. Kaya kami kasabihan, ang taong nagpapanal-banalan, di ako makakarating sa langit-langitan. Pero yung taong banal, yung totoong banal, di ako makakarating sa langit at mga tagagaspin. Amen? Kahit po isa lang kung malagpak, tatapapin ko na. Next. Teka muna. Hanggang anong oras po ako? Pag hindi inabot po ako ng oras, i-text ko na lang po yun. Bibilis ako na po, baka gabihin po kayo. Ayaw na pala. Ang layo pa naman ang uuwihan po ninyo. Finding peace in God's promises. What is the meaning of this? Ina po ko Isaiah, chapter 10, 2 verse 17. Ano po sabi? The fruit of that righteousness will be peace. Its effect will be quietness and confidence forever. Ano po? Tingnan niyo po Ang sabi dito, the fruit of that righteousness. Sabi ni Pablo sa mga naglilingkod noon, sabi niya, sa mga taong simbahan niya po sinabi ito, many of you, paraphrase po, many of you are religious. Kaya masakit ang sinabi na susunod, but not righteous. Sabi po yun, mga religious kayo, pero walang balang sa'yo. Baka walang balang. Hindi nyo gaya ang mga anak sa God's Biblia. Pagkulong na naman sa kulong. Hello! Kinakabahan po ako sa sakutin nyo. No? But you know the good news is that we are trying our very best to obey God. Did you know that obedience is the only manifestations of our love to God? Amen? Sa tao, marami. Pag-birthday mo, sister, na mahal mo, sister lang. Kasi kaya pupunta ako sa birthday. Bukod sa mahal mo, masarap ang mahal. Tapos puntahan mo, pagdadala mo ba ng regalo? Di ba, may time tayo, bibigyan natin ng mahal. Pero ngayon mo, isa lang. That is a theology, only obedience. Sa military, obey first before you complain. In Lord, Philippians 2 verse 14, obey and do not complain. Hello? Sabi niya, sumunod kayo ng walang pag-angal at walang pagtutol. That is in chapter 2 verse 14 of Philippians. 1 Samuel 15 verse 22. Obedience is better than sacrifice. Nagsasakripisyo ka nga, bubuhat ka ng mga instrument, brother. Tapos wala tayong pagsunod, sister. Sabi ni Lord yan, Lord, tumutugtog ako. Lord, nanangaral. Lord, nagpagaling ako. Sino ka? Hindi kita pinag-aral. Sakit kayo, Lord, ano? Tapos yung mga pinipersikit ng mata, bakit ganun? Bakit ganun? Bakit namin sasalangin? Chismosa yan. Pinagbago ikaw, hindi. Naalala ko yung kwento ni Brother George, nag-share ko si Brother George. Sabi ron, naalala ko yung kwento ni Brother George. Sabi ron, bakit? Sabi, ano ba yung engineer kung naman kasama? Sa engineer ko yun, tsaka abogado, no? Sabi, bakit naman sa langit yan? Abogado. Dapat yung engineer yung sa langit. Kasi, abogado, sinuman. Hello? Nagkakabila. Sabi ko ni Lucifer, gusto mo. Magbimata ka. Bigla ko, kung may makuha ang abogado, sabi ni Lucifer. Sabi ko, bakit? Lahat ng abogado natin sa impyerno, kasama ko. Ito lang ko yun. Hindi may joke na
sabi nila, wala rin makakarating sa langit na bulalo kasi mga sinmaling daw. Natawa po yung matulog ko. He's a practicing engineer before. Natawa yung tinapos niya. Sabi ko, hindi ko pa mag-aral. Nag-aral pa po ng bugas sa San Beda nang makapagtapos ng take ng parang purihin ng Diyos na papasa. Aba, ngayon may physical na. Sabi ko, samantalang ako, simhan. Hello? But you know, sisters and brothers in Christ, find peace in God's promises. May pangako po ang Diyos. Tandaan po natin ang Panginoon Diyos. Wala po hindi ulang palayo na Panginoon sa akin. During the CLSS, I'm sure naaalala niyo po yung what is the real main message of receiving God's gift? What is the main message of receiving God's gift? Repentance. And repentance came from Greek word metanoia. Change of mind, change of heart, change for the better. Pagbabago. Hello? Huwag niyo po gayahin ang sinasabi. Kasi alam niyo, nakakalukot ako. Nangyayari pagkasal po natin na magbago po yung mga kalakaran po ng ating gobyerno. Pagkasal po natin, nadadama yung mga matitino. Sabi ng iba, mayroon ba? Hello? Pero mananiniwala po, marami pa po. Kaya lang nakuubabaw po sila ng kalakaran. Nakuubabaw sila ng kalakaran. Kaya totoo yung warning po ni Apostol San Pablo kay Timothy. Yung first letter of Paul to Timothy, chapter 6, verses 9 to 10. Yung malabis na pag-ibig sa sanliang siyang ginagawa ng kasalanan. Marami na tayo, nasa nalayo sa ganun ng kalunod dahil sa malabis na pag-ibig sa sanliang. Kaya gusto ko yung Matthew 6, verse 24, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve God and Mammon at the same time. Masarap ng buong mamon sa mga bakery. Let's move on. Strengthening your heart with prayer. Alam ko po, lahat tayo nananalangin. Amen po ba? In Philippians chapter 4, verses 6 to 7, sabi ko dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ngayon po, sabi dito, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kanina nagsishare po ako kay Brother George sa bago kami umakit dito. Wala po kami maparanahan kasi dami ng torsikil para doon sa buti na lang nakita ni Brother George na parada sa sakyan. Alam niyo po, sabi ko, hindi yun na bago ko manalangin, pinagdadasal ko ang panalangin ko. Do you pray for your prayer? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pray for your prayer. Kung nasa corporate world ako, bago ko tumayo sa marami. Siyempre, presidente ng kumpanya, ikaw mag-open prayer. Pinagdadasal ko po lagi yung mga panalangin ko. Kahit saan ako pumunta, pinagdadasal ko ang prayer ko. Why? John 15, verse 5, wala akong magagawa kung wala si Lord sa amin. Amen? Apart, John 15:5, apart from God, we can do nothing. We are just the branches and God is the vine. Jesus is the vine. Amen po ba? So, kaya, pag nagdadasal po tayo, magdasal natin, paano na po yung mga kahilingan natin? Pero may kalakip na pagpapasalamat. Minsan, binabahagi ko po ito. Alam natin, kapiling natin si Lord ngayon nasa kalagitnaan natin. Amen po ba? Amen. Matthew 18, verse 20. Amen. And there are 2 or 3 gathered in the name of Christ Jesus. There is always in their midst. Pero in verse 19 po, ang ganda na sinabi, dalawa lang ang magkasundo sa panalangin, manampalataya lang kayo. Dalawa lang. Ang kinin nyo na ang inyong kahilingan at tinanggap na ninyo. Amen? Manampalataya
What is doubt in Latin? Dubitare. Double-minded. Ngayon naniniwala, mamaya nagdududa. No? Ay, thank you po, sister. Excuse me po, nararamdaman ni sister. Pupusin ko po ba? Thank you po. Sensya na po, ha? So, we should strengthen our very own heart through prayer. Si Jesus na, mapagdasal eh. At ang sa atin po si Jesus eh. When I pray in the morning, sabi ng mga nag-message sa akin sa abroad, gising pa po kayo. Mag-a-stress ng madaling araw. Kasi po ang prayer time po is 4 o'clock. Pero pag nagising ako ng alas 2:30, hindi ko na po hinihintay ng 4 o'clock. Yun nga lang, alas 4:30 na, hindi pa po ako natutulog. Kasi mababasa ko po yung mga prayer request. Mababasa ko, kaya sabi ni Sister Roy o Sister Tina, buti na may memorya mo mga pangalan. Sabi ko sa kanya, hindi ko nalilimutan, lalo na yung pangalan ng dati kong girlfriend. Na misis ko na ngayon. Ayan, misis ko na ngayon. Kaya na po siya, kasama ko. Alam mo pa, minsan susurpresahin kami ng mga anak ko, biglang-bigla ay nasa bahay kasi may mga susi sila. Papasok sa kwarto tapos tuturo kami. Sabi, narinig ko na lang yung pangalan mo na si Karen. Yeah! Sinabi ka sa mga natutulog ko, holding hands pa. O bakit? May pinagbago ba? Dapat nga, lalo mas higit naman ang buhay pang nagkakaita. Kailan lang naman kami kinasal? 48 long years pa lang kami. Hello? No? 2 taon na lang. Purihin ng Diyos at pawin namin yun. Amen? Please pray for us. Sabi nga nila, may ako ka na ba? Isa lang. Ay, isa lang. Oo, sa tuhod. Isa lang po sa tuhod. Pero 10 yung ako natin. Pero isa sa tuhod, labing isa. Sa edad mo ito, 34. 34 long years serving the Lord. Kaya naman continues to be serving God. Pero, of course, maaga ako tinawag, pero hindi po ako ganun kaseryoso. Miyembro po kasi ako ng ABS-CBN. Kabisado yan natin, brother. Practicing obedience in everyday life. O kanina, pinagin natin yan. Pero, ang babangin nila ng supplemental verse natin is 119 verse 165 of Proverbs. Great peace and those who love you know, and nothing can make them stumble. Kapag mahal natin at sinusunod natin ang batas ng Panginoon Diyos, hindi raw po tayo matatapak. Hello? Minsan, siguro kung hindi sumandal at hindi po talagang sumunod sa nakalooban, kilala niyo po si Maya Santos? Si Julian Santos? Si Vilma Santos? Kilala. Si Maya Santos po, nireject po yun. Pero dahil masumunod sa magulang, ngayon po sikat na sikat siya na anchor sa CNN. Pilipina. Sabi niya, naging masumunod siya sa magulang at sa Panginoon Diyos. Hello. Kaya yung mga kabataan lagi sinasabi, gusto mong marating ang pangarap niyo sa buhay, mahalin niyo at kalingahin si nanay at si tatay. Kasi marami ng bata ngayon eh, magsasalita pa lang si nanay, hello. Di ba? May mga kabataan kayo, mas mataas pa ako si Kes sa magulang. No? Ayaw. Huwag mong pakilaman na, ang mga malilito ba, nasusundulan na ako. Grade 3 na ako. Great peace that those who love you know, and nothing can make them stumble. Alam niyo po, ito gusto ko po ibahagi ito ngayon. Psalm 37 verse 4, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart.
Sige po, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Tanong, maligaya po ba kayo gumagano sa kawan ng God's vineyard? Amen. Umasa ka, pagpapalain ka din ako. Amen. Igulo mo sa kanya. Igulo mo sa kanya. Hindi po, hindi, sabi nga nung nag-share, alam mo, si Brother Dan, pinagaling niya ako, hindi ko kaya magpagaling. Pero kaya kong mag-pray. Kasi marami po, nung una po, sabi nga, binibilang namin sa daliri, Sister Tina. Way back in 90s, 95, 96, 97, 94, mamamatay, pinauwi, pag na-pray over, brother natin, pinagagaling ng Diyos. Sabi ko, bakit yun? Gumagaling siya. Sabi nila, bakit pag si brother natin pray over, gumagaling? Hindi ko rin alam. Pero ang alam ko, si Lord ang nagpapagaling. Hindi ko kaya magpagaling, hindi ako spiritista. Hello? Pero kaya ko mag-pray over. James chapter 5 verses 14 to 15. Pero kung may karamdaman sa inyong lugar, tawagan ang may malalim yung pananampalataya doon. May pahira ng langis. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang inyong magaling at pinagaling na nga ng Panginoon. Kaya sabi niya, great peace and those who love your law. If you love the law of God, pinagkakataon niya ng kapangyarihan ng mga prayer natin. Amen po ba? Kaya pagka po may karamdaman sa inyo, bago niyo tapos sa doktor, pray niyo muna siya. I-pray over niyo muna. Amen? Kasi tingnan niyo po yung verse 16, no? Ganda. Text ko na lang, baka maubusan ako ng oras. Next, continue na po. Tinatok na po ba kayo? Bago kayo pagkalala, ihahatid ko po kayo. Finding courage in difficult times. Nung nandun ako sa Leyte, after Yolanda, grabe, hindi ko lang kung saan bumubugot ng katatagan yung isang sister na nagdadasal. Bakit? 6 na anak niya nandun. Asawa niya nandun. Siya lang ang natira. Sasalita po ako, nagbigay ako ng Catholic Life in the Spirit Seminar, Basic Christian Maturity, nagbigay ako ng mga recollection sa mga teachers, sa mga estudyante, sa mga church workers. Naikot niya, alos naikot namin yung Leyte, ni Sister Tina. Nung nakasabay ko siya ng dadasal, tumutulo lang yung luha. Wala akong hindi, tumutulo lang yung luha. Tapos nakatingin siya sa akin na pinagdasal ko rin yung mga 375 banis daw po yung sa harap ng San Joaquin Parish. Doon lang po ibinaon kasi nangangamoy na lahat. Nung tinanong ko, hindi natin alam kung nandun eh. Sinabi na lang, baka kasama doon. Pero sa sambuhan ng tapang, courage. Alam niyo po, mga kapatid, sabi ni Lord, huwag kayo magagal, nakapagtagumpay ng guna. Sabi niya, nakapagtagumpay. Take heart, sabi niya. I have overcome the world. Nakapagtagumpay ng guna. Alam niyo po, sabi ni Pablo kay Tito, second letter of Paul to Tito, Timothy, second letter of Paul to Timothy, chapter 1, verse 7, pinaggaluman tayo ni Lord ng Espiritu ng katapangan, hindi ng kagulatan. Kaya yung mga charismatic, matatapang. Matatapang kasi kasama ang Panginoong Diyos. Pag kasama mo si Lord, dapat matapang tayo. Amen? Why? In Romans 8 verse 31, if God is with you, who can be against you? Kung ang Diyos sumasayo, sino laban sa'yo? Wala. Bakit? Kasama natin ang Diyos eh. Di dapat matapang tayo. Kasi wala tayong dapat katakutan tayo kasama natin ang makapangyarihan ng Diyos. Hello? Oo, makapangyarihan daw yung dito sa mundo. Pero mas higit na makapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Diba? 1 Corinthians 3 verse 16, ang Diyos ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na sumasa atin. That is in verse 16. So, mga kapatid, find courage in difficult times through Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit.
Remember Acts chapter 1 verse 8? Sabi niya, pagdadala niya yung banal na Espiritu sa atin, during the prayer, receiving God's gift, tinatakan niya sa atin, CLSX. No? Yung banal na Espiritu, pagkakaroon niya tayo ng kapangyarihan. Magiging saksi pa nga tayo. Mula saan? Mula sa Jerusalem. Binanggit po isa-isa, hanggang sa Jerusalem, hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang sa Palestina, hanggang sa panubuhay ng mga pamilya ng bawat isa. Pero may kapangyarihan dahil na sumasa atin ang banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya dapat hindi lang, ano nyo, maranasan mo naman po. Ako naranasan ko po ito eh. Umalis si Sister Tina, naiwan ako mag-isa sa bahay. Alam mo, alas 12:15, alas 12:30 ng ating gabi, tumawag po yung doktor na pinasok siya ng kasasamang espiritu. Bumubukay yung mga yung mga cabinet na naglalabasan yung mga long sleeves niya. Ito, pupray niyo po. Naglalabasan yung mga long sleeves niya. Kaya ako naman, pinagpipirigas ako kasi ang lamang sa dinasal namin, mga deliverers kami. Hanggang sa, siguro mga pastor, mga magtutok lang na wala na, tumigil na. Salamat po dito, salamat po. Eh, ako naman, pinagpiligilan ng demonyo, bukas na yung pintuan, baka lang tinakalabot. Sabi ko, tingnan mo ito. Hindi ba nagkasya? Doon sa nakanakang mo doktor. Pati itong pintuan, ayaw na akong matulungin. Sabi ko, diyan ka nagkamali. Pag hindi ka lumayas, mapupuyot ka, tutulungan na kita. Pag-isip ko, umaga na. O, di puyat siya. Bakit mo natakot ko kasama mo Panginoon Diyos? Hello? Ano sabi na sa Romans 8:38-39, anong makakapag-iwalay sa pag-ibig ko sa inyo? Hindi, kailangan ba? Problema ba? Wala. Persecution? Wala makakapag-iwalay sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen? Mahal tayo ng Panginoon Diyos. Kaya dapat po, may tapang tayo na harapin ang hamon ng buhay. Hindi yung dumating lang ang problema. Lukod na ang mukha. Paglingkod ka nila, dapat natapang ka. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Amen po ba? No? Next. Ano po ito eh? Kunti lang po ito. 7 na tayo. 7,717. Hindi na lang po. Last na lang. Sharing God's peace with others. Kapag tayo po, nakaranas ng kapayapaan. Alam niyo po, kung minsan, sabi nga, kung minsan tayo yung nagiging Bible version ng mga ibang mga kapatid natin na nakakita sa atin. I-share natin yung kapangyarihan, kabutihan, kapayapaan na nagbubuhat sa Panginoon Diyos. And to share the goodness of the Lord. Why is it Tobit 12 verse 7, binanggit po, ang hihim ng haring dapat manatig. Pero mga ang gawa ng Diyos, dapat mamaya, dapat mapagod niya. Hello? No? Kasi dapat i-share po natin. Tanong, meron po tayo may pagyayabang sa buhay na ito? Ulitin ko po, wala parang mga kaalaman eh. Meron po tayo may pagyayabang? Mayroon po. Si Lord. 1 Corinthians 1 verse 31, kung magyayabang kayo, ang ipagyabang ninyo, mga himalang ginawa ng Panginoong Diyos, si Kristo Jesus sa inyo. May pagyayabang tayo si Lord. Amen? Sabi sa katabi, tandaan mo yan. Sharing God's peace. So, in Romans chapter 15 verse 13, sabi ko, may nagkalupok feed you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow your hope by the power of the Holy Spirit. Nag-overflow ang pag-asa, nag-overflow yan, binabahagi. Bakit po, meron tayong mga witnessing, may mga testimony. Bakit po tayo nag-testimony? Kasi, Uno Pedro 2:9, sabi ko, ito, ipahayag ninyo yung mga himala. Kasi alam po, dito lang po tayo hindi mapag-question kahit ang mga obispo kapag buhay mo na ang binabati. Amen?
Next. Mga kapatid, para kay Brother Danny, sabi niya dito, true peace flows from a heart that fully trusts the Lord. If you trust the Lord, mapayapa ka palagi, independent of circumstances. As we commit our ways to Him, follow His guidance, rest in His promises. And when you rest in His promises, pray continually. 1 Thessalonians 5 verse 17, pray continually. Pray unceasingly. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Tapos, walk in obedience, lumakad sa pagsunod. And then of course, sisters and brothers in Christ, we experience a peace that surpasses understanding. Kung gaan pa, wala po, hindi natin maabot. A peace like a river that refreshes our souls and overflows to others. But I would like to share this particular verse na titulo po natin, na request po ninyo. Alam niyo po, yung titulo po natin, ito yan. In the book of Isaiah, chapter 48, verse 18, ano sabi nito? If only you had paid attention to my commands, your peace would have been like a river. Like a river, your well-being like the waves of the sea. Parang yung naalala ko, nung malilit kami, sabi ko, napakatahimik naman ang tubig na ito. Mamaya pa. Pero daw po tayo. Pero sabi niya, para maranasan ko niya, balikan mo yung conclusion. Sunod, pag-kumit sa kanya, at huwag kang magdala. Tapat ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Kung sino ko wala ka sa kung hindi ko tapat si Lord, so many times, I was hospitalized, wala na akong trabaho. Kung may trabaho ako, sagot na po ba niya. Sabi ko na doon sa isang technician namin, nakakamagkano na yung kumpanya sa iyo. 3 taon na po sa hospital, 2 taon na po siya. Nakakalimuang milyon ng mahigit. Lalabas na rin po. Pero salamat sa Lord, hindi ang pinakaya yung kumpanya. Nung tinawag ako din Lord, malaki pong ginastos niya. Yung alam palang naalala ni Sister Tina, 5 milyon na mahigit. Pero purihin ng Diyos, kahit sa sentimo, hindi kami pinagbayad ng Diyos, siya ang gumawa ng paraan sa lahat. Ngayon, to share this, ang Diyos po na lagi namin tinatawagan na nagmamahal sa amin ay siya rin Diyos na nagmamahal sa bawat isa natin ito ngayon. Kaya pakisasiye para pakanin po sila. Kaya pakisama po sa atin, kaya magpapakarin. Magpabot ka ng kaluluwa. Daniel 12 verse 3, kayong malamig pagkaunawa at magkaroon kayo ng kaluluwa sa Lord. At bakit? Magniningning kayo parang tala sa kanya. Ibig sabihin, you will be blessed.